Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Let's get lit. Ipansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangalawang review natin sa bracket B ng 1-up-6 tournament ng FRBL. So kagabi, uploaded na yung Bat Manunulat vs Kilua. So sobrang dikit nung in terms of performance, sobrang dikit nun. Pero nung hinimay natin in terms of content, 'di ba? So, 'yun. Pwede niyo panoorin yung na review ko doon. So, ayun. Then ngayon, proceed tayo sa pangalawang battle na dito sa second or sabihin natin sa bracket B. It's Gem versus G-Wise. So, kilala ko naman na yung mga MC na to. Si Gem, ilang beses na natin na-review to sa Motus. So, yun. Props kay Gem. Kay G-Wise naman, alam ko na-review ko na siya sa Pulo against sa Poison 13, which is sobrang, para sa akin, sobrang lakas niya doon. Napanood ko na rin siya mag-perform live sa Insane. 'Di ba? So, ayun lang. Hindi ko pinanood yung yung battle ni G-Wise na nag-trend siya, 'di ba? Yung sa about dun sa past participle, 'di ba? So, yun. Hindi ko napapahabain pa yung insights, no. Di na rin ako magbibigay ng mga di ko na i-breakdown yung estilo nila. So dito na tayo, proceed na tayo sa tournament na to. It's Gem vs G-Wise. Tignan natin kung anong estilo yung magiging effective sa isa't isa. So yun na lang focus na lang tayo sa mapapanood natin ngayon. Okay? So game. Pili niya mauna! Si G-Wise! Unang barbara kay G-Wise! Atake 5! One up! Let's go! Yeah! FRBL game? Yeah! Gem! Isa sa pinakamamahaling klase ng bato. Ano ba to, Gem? Dapat methamphetamine na lang pinangalan mo. Para baka sana wala pang naging addict sa mundo. Kasi kung ganito magiging itsura ng shabu, kahit libre tatanggihan to. Paano? Di nyo pa binibisyo, makikita na yung epekto na bukod sa walang magandang benepisyo, kahit sino na naman siguro walang may gusto na pumangit ng ganito kinabukasan nyo. Kaya anong Gem? Makinang bato? Iyang item matingkad ka lang, kaya ang sakit mo sa mata bro, nakikita mo yung muta ng iba pero sa sarili bulag o. Kung hindi mo matanaw, nalalabuan sa mensahe at gusto mong makita ng malinaw pare, gamitan mo ng eye mo na ikaw yung Gem, pero bakit mas makinang pa yung karera ko sa'yo? Sadyang ang hinaharap mo ngayon na yung kasalukuyan mo. Kita naman sa picture. Samantalang ang hinaharap mo, yung kasalukuyang ako lang ngayon. Kita naman sa figure. Oo, past, present, future. Aking intention sa kanya intention. Current yung intense, halatado pagka-pressure. Paano di na measure? Oo, di na measure. Kung magme-make sense ba yung past, present, future tense bilang panapos na sentence. Kung ang sentence ko sa kanya cure, gamit aking future ay sirain kanyang future. Pero pinanood ko yung mga battle mo kung paano ka mag-spit, magtono ng boses, aggression. Sa bagay na yon, ako'y speechless. In fairness, pwede ka nang may kumpara sa one of the greatest, Mike Enriquez. Excuse me po. Hindi kita tatantanan. Ang sarap mo, Gemma.
I-overuse kita sa nakakabaliw kong plema. Total lang mag-reduce ng bara. Hilig niya, sanay na tulumunok ng laway na sinukan ng iba. At yung dinudura niya sa akin ng malaking katotohanan na hindi niya matanggap sa sarili niya. Diba? Magnanakaw ka ng linya. Paanong di ere-reklamo? Bago laban, dala-dalawa pang sako. Kuwang-kuha niya yung metro, huling-huli pa sa akto, diba? Ilang beses ka nang nahuling nagnanakaw ng linya? Nang Meralco. Puta, kaya pala electrifying si Gago. Tangina ayos. Tanso yung cravings. Kaya pala halos mapuno yung savings. Pag gusto umasel, akit lang ng poste, di na kailangan ng puhunan. Kaya ayos lang kahit mabankrupt. Mga scorer ni pare, karamihan puta, halos puro junk shop. Ang bigat mo. Kaso, sabi ng iba, taga-rapture lang ako. Taga-motus to. Di daw tayo magkatimbang, sabi ng mga tao. Pero sa akin walang kaso. Di na rin kailangan ng body bag. Diyan kita ilalagay sa dala-dala mo na sako. At wala akong pake kung sa POI hindi ako napasali. Kasi ito'y pagkuha ng ROI para sa sarili. Ang kinabukasan ay hindi nakabase sa tadhana bagkus sa sarili mong casualty. Tandaan mo lang lagi na pag huminto ang kamay ng orasan, ubos na yung battery. Di mo ba kikilusan para yung rotation mabalik sa dati? Kung ganyan, sadyang di mo mamamalayan ang sitwasyon na nangyayari. Yung para sa akin yung idea na huminto yung kamay ng orasan, ubos na yung battery. Feeling ko yung idea na yun, yung kay Pistolero versus Zenlook, yung linya ni Zenlook na nirebat ni Pistol na yung kamay ng orasan tas babalik ta rin, something gano'n. Basta yun. Alam ko, narinig nyo na yung linya na yon ni Pistol against Zenlook. So, kaya familiar sa inyo yan. Parang binansagan nga na yun Rebuttal of the Year. Kasi grabe yung balik niya doon. Diba? So, yun. Feeling ko yun yung pinagkuhaan na idea ni G-Wise doon. Okay? Game! Ito ang kamay ng orasan, ubos na yung battery. Di mo ba kikilusan para yung rotation mabalik sa dati? Kung ganyan, sadyang di mo mamamalayan ang sitwasyon na nangyayari. Bagamat nauna ka sa nakararami, kung yung pagpupursigay na palitan na pagdepende sa swerte, talagang di ka aabante, lalo na kung masyadong nagpakakampante. Samantalang kami, doble pagka-ignorante, malubak man ang daan, bagyuhin man ng grabe, mabigat man ang bagahe, diretso lang sa biyahe. Habang ikaw pabebe nakagarahe. Mata pobre kaya wala kang karapatan po tapete. Magtaka kung ba't napag-iiwanan ka na pare. At yung pangalan mo na tangan, di sa'yo porte. Akin na yan bale. Ibabaon kita sa underground, peste, ibabalik kita sa kung ano ka dati. Tae hanggang malaman nila ang detalye kung sino bang tunay na diamante. Okay. Paiba-iba ng tono yung round 1 ni G-Wise. Ito, di ko alam kung mapapanood ni G-Wise to, pero kung mapanood man, tol, salute sa ginawa mo dito. Okay? So, himayin natin to sa, I think, 3 parts. Sa 3 parts. Okay? First half. 3 parts kasi, yung first half, para sa akin, yung isang buong first half, para sa akin, kalat. Hindi nagkalat, kalat. Kumbaga, ang daming mga linya, or references, maraming references si G-Wise dito, na feeling ko, or pakiramdam ko na sayang. 'Di ba? Kasi, para sa akin, hindi naging epektibo yung present, past, future na reference. Medyo sa tingin ko talaga yun, sobrang broad na hindi tumatama kay Jem. So ganon, yun. Tapos yung performance niya doon sa buong first half, sobrang ito lagi ko tong sinasabi sa mga reviews ko na sobrang importante na iparamdam mo sa mga nanonood, sa mga nakikinig, yung mga linya mo. 'Di ba? Unlike, kay G-Wise sa buong first half, ang bilis Ang bilis ng facing. Like, ito yung 4-bar set, 'di ba? Ito yung punchline. Tapos go na ulit sa isang setup, punchline, tas alam mo 'yon, sunod-sunod. 4 bars after 4 bars after 4 bars. Ganun Walang pauses, like
iparamdam niya sa mga nakikinig, sa mga nanonood na ito yung punto ko. Yung casual na delivery lang. 'Di ba? Hindi eh. Yung sa round 1 first half ni GWise, tuloy-tuloy ang bilis, parang feeling ko may inahabol ba siya doon? Parang ganoon eh. Tuloy-tuloy na parang ano na lang, naririnig namin tas tumatagos na sa kabila. Parang ganoon lang eh. So hindi namin na 'di ba nga sabi nga ni Apex, namnamin niyo muna. 'Di ba? So ganoon. Kumbaga ayun yung ayun yung hinahanap ko na tangina iparamdam mo sa amin yung iparamdam mo sa akin, iparamdam mo sa amin yung linya. So sobrang bilis lang noon, kaya medyo pagpasok sa kabilang tenga labas naman sa kabila. Kaya para sa akin sobrang flat ng buong first half ni GWise. Pero alam nyo kung saan niya nakuha yung momentum, dun na sa second half. So ito na yon, ito na yung 3-part na sinasabi ko. Yung second half, hatiin natin yung sa dalawa. Diba? So yung buong first half ni GWise para sa akin sobrang flat. Yung second half, hati. Yung second half naging hati yun. Bakit? Nakuha ni GWise yung momentum niya dun sa Mike Enriquez. Ang sarap mo, Gemma. So ayun eh, doon nakuha yung momentum ni GWise. So akala ko magtutuloy-tuloy na yon hanggang dulo, pero naputol ulit yon. Naputol yon kasi nag-switch ulit siya ng style. Pero alam mo yun, joke yung atake, joke yung kung paano na nakuha yung momentum, nasa joke na category. Tapos naputol yon. Tapos ang pinaka naging ender niya is mga punto. 'Di ba? So, ano yung dulo niya? Pakinggan natin yung dulo niya. Banner sa underground, peste, ibabalik kita sa kung ano ka dati, tae hanggang malaman nila ang detalye kung sino bang tunay na diamante. Yun. So, nag-switch from jokes to punto na ibabalik kita sa ganto ganyan, tapos malaman ng iba na sino yung tunay na diamante. Pero, 'di ba? Malakas yung bandang siguro mga 8 lines, 4 lines, last 4 lines, last 8 lines ni GWise, solid yon para sa akin. Nagustuhan ko yon. Kaya ganun ko siya hinati. Kasi yung buong first half para sa akin sobrang flat noon. Pagdating ng second half, okay yung Mike Enriquez, ang sarap mo, Gemma. Para sa akin doon nakuha ni GWise yung momentum, at yun yung naging opener. Kaya lahat ng mga sasabihin ni GWise para sa akin positive yung dating nun. Kasi nga dahil doon sa opener na yun, at para sa akin naging effective din yun. Pero lastly, sa overall naman, kung paano niya inumpisahan yung round 1 at kung paano niya tinapos yung round 1 niya, same idea. Gem, bato, 'di ba? Tas yung kumikinang, 'di ba? About sa gem nameplay Tapos pagdating sa dulo ni GWise, doon din siya nag-end na like babalik na sa underground para malaman nila kung sino yung diamante. So still, 'di ba? Ito yung start, ito yung finish, nagkagulo-gulo sa gitna. Para ang daming ideas sa gitna. 'Di ba? So at some point okay naman yung para sa akin, pero since sinati natin siya sa tatlong part, medyo critical para sa akin yung round 1 ni GWise. Like ito, para lang ma-visualize nyo, isang maayos na performance ni Gem na pataas yung energy, dalawa or sabi natin tatlong mga haymakers ni Gem, kayang basagin yon. So ayun, pakinggan natin, medyo napahaba yung explanation ko sa round 1 ni GWise. Kasi ito yung gusto kong sabihin doon. Ito yung mga gusto kong sabihin sa pinakitang performance ni GWise. So marami talagang idea, marami akong opinion, marami akong naging idea doon sa pinakita niyang round 1. Kaya yun, kung mapapanood ni GWise to, take note or bahala ka, di ba? Ikaw bahala. Sino ba naman ako, di ba? Pero opinion ko lang naman yon. Then paano pabagsakin yung ganong round 1 ni GWise? Kailangan lang effective si Gem dito. Pero if may mga stutter siya, ineffective siya, hindi maganda yung pagkakasalansan ng linya, ng angulo, ng references, possible kay GWise pa rin yun. So, pakinggan natin. Round 1 Gem. Unang banner para kay Gem! Let's go! Gagi, lakas gagi.
Tangin na, inasar pa akong pangit. Kaya yun, tindi aba. Ikaw nga bumabagal ka may hearing aid. Bingi ka ba? Hearing aid ang puta. Nakilala sa past, present, future. Mga katangahan niya ang hassle. Pwes tatama ka sa gem na para bang nag-scatter. Nung walang steam niyan, timeless. Tas nalaban ka sa akin. Ngayon mo iyabang niyang past, present, future, sa kayang mag-time travel. Okay. Ang inang kalaban to. Kaya mag-time travel. So, merong battle si Jem sa Motus na ano eh. Basta, nakalimutan ko na kung sino yung kalaban niya. Basta may battle si Jem na ano, sa Motus. Siya ba yung may kakambal? Alam ko siya yung may kakambal eh. Diba? Kaya grabe yung tanginan lupit nun. Lupit ng battle na yun. Kaya panoorin nyo, hanapin nyo na lang yun. Nakalimutan ko na kung sino yung kalaban niya nun, pero na-review ko na yun eh. Present, future, sa kayang mag-time travel. Kasi tanginang kalaban to. Sure win pa rin kahit mga rounds ko, chong eh, freestyle. Yung nakaisip itong match up, kasing bobo ni G-Wise. Notice na lang din, tournament. Basic rhymes na nga lang dapat, yung ko sanang i-multi. Nagpalakas na lang ng loob ko, si Badang nga, sinulatan ni Looney. Ang hirap mong isipin yung visit ko all in, stress out. Nakakawalang gana para nag-food trip, tapos may gearbox. Gago. Pero para sa liga, kailangan gawin. Para di boring yung next round. Kaya sa akin, nagpapahinga ka ng solid para nag-boxing sa rest house. Kung bakit nakasali tong payasong batukan, pinagtitripan ni Rayan, mga tao na kulang. Kasama sa may sayad, tarantado na buang. Nagmukha ng isip bata, gusto bagong laruan. Ha? Pero, kasi nakakabatrip talaga pag panay pagmamagaling binabanat. Kung ako naging tatay mo, pagkalabas mo, sasapain kita kaagad. Wala kang magagawa, gagawin ko gusto ko. Pag tumae ka sa diaper, babarilin ko ulo mo. Gago. Pangina, may nalalaman pa to. Sa dating ako, hayaan mo yung mga tumawa sa pagpalpak ng future tense. Tangina mo, walang ganon! Di talaga nag-iisip, bangag ka ba, men? Anong dating ako? Hanggang ngayon, tanga ka pa rin! Tanginan ko ang puta. Okay. Kung tungkol sa future mo, nakausap ko yung Diyos. Successful naman mga balak niya man. Kwento sa akin, mamayang uwian, masasagasaan ka dyan! Kasi masasagasaan ka dyan! Masasagasaan ka dyan! Dating ako ang puta. Wala kang improvement, nakakatawa ka! Wala kang improvement, nakakatawa ka! Lahat ng ininvest mo sa hip-hop, wala kang halaga! Kaya kung nangangamba ka sa dating ikaw, huwag kang mag-alala! Kasi di ka pa nag-uumbes na mag-rap yung future mo, palabak ka talaga! Basura ka sa ganito, magbigti ka na lang wak! At kaya sa akin ka pinalaban para hindi ka na mag-rap! Di na kita kailangang sirusohin para mahila mabagsak! Alam ko pabigat ka lang sa turna, kaya madali kang malaglag! Kahit anong style ang i-display ay kita yung lamang! Malutong rhyme, pagka in-game, mahinahon pa yan! Patabong lines, kaka this game, pakisako na dyan! Pagkatong wise ay naging waste, pakitapo na lang! Alam ba na, G? Okay. Habol. Habol, dikit. Solid the performance para kay Jem. And categories, I think marami. Tol. Marami akong pwedeng tignan para makita ko yung gap. So, unahin natin sa delivery. Okay? Sa delivery, ibibigay natin kay Jem yun para sa akin kasi malayo yung style ni G-Wise, yung kung paano dinideliver ni G-Wise yung bawat linya niya sa kung paano ni-spit ni Jem yung mga linya niya. So, kanina nabanggit ko si G-Wise, sobrang tuloy-tuloy eh. Kumbaga, walang preno. Spit, after punchline, spit. Diba? Walang sabi ko nga, hindi niya ramdam sa atin, diba? Yung mga linya niya. Sobrang bilis ng facing. Diba? So, parang pagkarinig mo,
hindi mo ma-absorb lalabas na kaagad kasi kailangan mong intindihin yung next na linya niya na sasabihin, 'di ba? Hanggang sa ganun, paulit-ulit naging cycle 'yon. Kaya parang hindi mo na na-feel yung mga sinasabi ni G-Wise doon sa buong first half niya, 'di ba? Kay Jem, classic na performance si Jem. Actually, yung kung paano ko nare-review si Jem sa Motus, ganun pa rin. Siguro ang pinaka naging improvement lang ni Jem dito is yung conviction, 'di ba? Para sa akin lang naman. Mas may conviction na si Jem mag-spit. Mas may giggle, mas agresibo na siya unlike before. So gusto ko nga bigyan ng props si Jem doon. At ayun, performance, delivery kay Jem yon kasi para sa akin casual yung pagkaka-deliver niya doon. Ano lang, parang cool na delivery, cool na performance, pero ramdam mo yung bawat punto. 'Di ba? Bawat spitting bawat line na ini-spit niya casual, mararamdaman mo yung punto, mararamdaman mo yung bigat ng linya kasi kung paano niya dinideliver yon, ayun talaga yung minimin niya na puta intindihin nyo to. Diba? After nun, ma-absorb mo pag narinig mo, ma-absorb mo hanggang sa mararamdaman mo yung punto nun. Kaya para sa akin, delivery, Jem. Sa content, sa content muna tayo. Sa writtens, go with Jem pa rin ako. So, bakit? Para sa akin, mas maraming elements si Jem na ginamit dito. 'Di ba? Binreakdown niya si G-Wise. May jokes. 'Di ba? Yung wordplay, yung wise naging waste, 'di ba? Solid na ender 'yon. So marami, 'di ba? Hindi ko na isa-isahin, and para sa akin, isang malaking factor din 'yon kaya kung bakit ko ibibigay kay Jem yung round 1. Ano pa? Marami. Pero ayun yung main factor, no? Yung delivery, yung content, 'di ba? Yung writtens mismo. So hindi ko na siguro iisa-isahin pa, pero ayun yung two main factor kung bakit para sa akin nakuha ni Jem 'yon. 'Di ba? Consistent from round 1, from start ng round 1, gitna hanggang dulo. Pantay yung approach niya, hindi bumaba, hindi lumakas. Kaya para sa akin, Jem 'yon. Dikit lang sa two main categories lang naman sila nagkaroon ng gap. So I think that's 9-7 para sa akin. So yun. Sana intindihan niyo 'yon. Round 2, G-Wise. G-Wise, let's go! Kita nyo? Natapos yung parehas naming round 1. Ako yung masyadong kalmado. Sige, sumigaw-sigaw ka dyan. Ipakita mo sa amin kung sino yung totoong dehado. Pero nung laban nila ni Master Jeram, ang lakas nung round 1 ender ni Gago. Sabi niya, baliwala yan. Ayun, tingnan nyo to. Ipagkumpara nyo, yung performance ni G-Wise dun sa round 1 at yung performance niya ngayon. Although, hindi pa naman masyadong pumapasok sa ganung written si G-Wise. Pero, ang punto ko dito is, tignan nyo, pakinggan nyo kung paano ini-spit ni G-Wise yung mga linya niya ngayon at dun sa round 1. Di ba magkaiba? Casual na dito, pero, ayun, casual daan-daan, pero mararamdaman mo yung bawat sentence niya, yung bawat linya. Unlike dun sa round 1 kasi ang bilis Diba? Ang bilis ng facing. Parang may hinahabol siya dun. And, para sa akin, ineffective. Okay? So, yun. Tuloy tayo. Sa amin kung sino yung totoong dehado. Pero nung laban nila ni Master Jeram, ang lakas nung round 1 ender ni Gago. Sabi niya, baliwala yung pagiging master mo sa magaling maglaro. Tapos yung highlights niya ng round 2. Para kang eng-eng Gago. Para lang makaligtas ka sa laro, nag-play safe ka masyado. Bakit? Dahil ba undefeated ka mula nun? Ang bobo mo, Chong. Gusto mo palang manatiling undefeated, ba't nilabanan mo ko ngayon? Kaya... Nilabanan? Dapat nilabanan. Absado. Sorry, nakalimutan. Inaalala mo, baka nag-joke ako? Tangina malabo. Pinapaalala ko lang na nung laban yun ni Master Jeram, doon ka naglaho. Kung sa play safe nga, napahama ka sa akin pa kaya na nag-take the risk para ipamukha sa'yo kung gaano ka kabano. Kaya ngayon ang tanong, tangina mo James, sino sa atin ang magaling maglaro? Ano? Hupal? Negro? Sanderford? Poging lamig?
Kinabitan ka rin ba ni Da Vinci ng aircon kaya sa paghahangin na lang tumatakbo ang iyong karir? Eh ano kung batang hamog, wag ka sa akin maghambog. I'm too cold kaya nga I'll make it here. Magkaiba tayo ng hangin na inaral. Ikaw para kasi mang tanin ng pag-asa, weather forecaster for real. Samantalang ako, hangin ko malamay weather. Kaya alam mo na dapat na magkaiba tayo ng skill. Paano? Okay. Bisaya kalaban niya ha? Bisaya. Pero siya pa yung mas mukhang pa'y mag-spit. Kasi pinunan niya si 3D about dun sa dinameta ang gamit. Sabay banggit ng, dapat magpapatayin mo yung karne, tapos sabihin mo, yun ang dynamite. Dynamite? Ang lupit. Ang lupit. Ang lubanon, talaga naman. Tangina mo, patayin yung karne. Stupid kang botya. Putya, yung katangahan siya pa mismo nagbida grabe. Nahuli sa sariling bibig parang isda. Kangunguso nito, ayun. Nasabugan ng dinameta ang gamit. Kaya yung dynamite niya. Nagsumikay na sa dynamite na linya. Nice, oh. Kay Terdi patay pa. Kaya pala ganun benta mo ng karne dun ha. Kasi double dead ka. Ako na yung bago pa lang sa Okay. puberty. Kung usapang tagal na sa battle. Chong, ano ba naman? Ba't di mo magawa ng properly? Set up mga angle. Yang kaalaman mo siguro may poverty. Kaya kahirap sa cycle. Nakakatawang wala ka nga property. Tas gusto mo ng title. Bloom, Laguna, Matik. Kaya pala'y magiging sainging dinurado. Chong, lam na kung bakit. Kaya pala'y nagiging kainin dinudura ko. In yung. Kanina to ngayon. Nain doon. Kanina to ngayon. Oh, yung wordplay. Masyado na bang obvious? Oo, ganun yung wordplay dun sa Motos at minabuti ko lang na text to na sa taga Motos din pinangbaon. Oo, yung sword, way of use, yung tanong sa survey bonus. Kita nyo naman yung sariling balutin niya pa mismo sa laban na sa kanya pinangkahon. Paano, di ba? Kinabit mo sa ngalan niyang tatak ng pinagmulan ng paborito mong modus. Bato? Di ba? Pinangwasa ko ba naman yung pinaghulmahan niyang estilong Motos? Bingaw na yan dyan. Okay, gusto ko lang mag-comment dun sa motus. Ang dami ng arang gasgas na yung ganong kung paano, I mean, syempre, ng mga una, yung modus, dun talaga mararhyme yun sa motus. Parang mapipredict mo na okay, ganito yung i-rhyme nun. So, ang tagal na yan, diba? Marami na akong battle sa motus na, ay, kahit hindi sa motus diba? Marami na akong na-battle na review na, ganun yung dun nira-rhyme, no? So, para sa akin, hindi naging creative si G-Wise sa part na yon na kahit ibain man yan, no? Modus, motus, hocus pocus, maraming ganun diba? Ganun yung mga rhyme dun sa motus So, sana ano ko lang, since giving opinion naman palagi, hindi naging creative si G-Wise doon. Sana sana hinanapan niya ng bagong ira-rhyme dun sa motus diba? Yun lang naman. Kinabit mo sa ngalan niyang tatak ng pinagmulan ng paborito mong modus. Bato? Di ba? Pinangwasa ko ba naman yung pinaghulmahan niyang estilong Motus? Bingaw na yan dyan. Bingaw na yan dyan paghabi niya yun nun. Paano ba kasi ban-ban lang to? Chase your home, feminine. Ikaw naman na magsasabi ngayon kung ano sa pakiramdam ng you taste your own medicine. Baka pa noon, putok yung time travel na ginampanan mo. Tanga ka ngayon, tupok yan sa past, present, future tense na pinagtawanan nyo. Sadya na pong bugok, may time travel pero napag-iwanan ng panahon to. Handa na yung tuktok, I'll find my castle. Itong tour na paghaharian ko. Kung noon, taga-Motos ang dahilan ng lahat ng pagtawa sa akin. Ngayon, nasarap sa pakiramdam na taga-Motos naman ang pagtatawanan. Alam mo kung bakit? Yun ay dahil sa akin. Okay. Ganun pa rin yung ganun pa rin yung intensity ng round 2 ni G-Wise. Ganun pa rin yung performance level, yung energy. Ganun pa rin 'Di ba? Inahanapan ko si G-Wise ng isang linya na magki-click sa buong battle. Na yun yung tatatak kapag sinabi mo na Gem versus G-Wise, ay dun inispit ni G-Wise yung yung ganitong linya 'di ba? Ganon yung inaanap ko, ganon yung inaantay ko. Kasi ito hindi ko pa napapanood sa YouTube yung battle ni G-Wise kay J-Mike ata yon sa Insane Battles. O di ko alam kung uploaded na. 'Di ba? Di ko alam kung uploaded na, pero napanood ko yun ng live at ayun. May linya si doon, si G-Wise na yung mga memes sa mga memes sa Facebook na sumakses ka,
So, di ba, naalala ko siya kahit hindi ko pa napapanood sa YouTube. Tumatak sa akin kung paano niya gamitin yon. So, ayun yung inaanap ko. Since napanood ko si Jay West live mag-perform, live bumattle eh. So, parang ayun yung inaanap ko. Since ito tournament to, sobrang critical, sobrang crucial ng mga linya or na gagamitin niya. Angles, reference, kung paano i-deliver yung mga linya niya. Sobrang crucial kasi every line counts sa ganitong ganitong tournament. So, yun yung inaantay ko. Rounds 1 and 2, parang may inaantay akong linya na galing kay GOS na magkiklik na mag-iiwan ng marka sa battle na to. And I think hindi pa dumadating yun. Malay natin sa round 3. 1 and 2 ni GY same approach. So I think that's it, no? Yung story sa round 1 ayun din yung naging story sa round 2. Okay? Round 2 ni Jem, pakinggan natin. Napagtatawanan, alam mo kung bakit? Yun ay dahil sa akin. Walang banat! Jem, let's go! Nag-i-English pa. Ay, sarcastic si Jem eh. Tangin ang haba ng rounds mo, sabay talo ka. Sakit mo, no? Lakas, gago. Mga ka-11 yan, mga old god. Gusto ko sana magsabi ng amen. Kaso lang, napansin ko, kabuhok mo si JN. Eh di na lang. Greatest achievement na. Gago. Nakulong na siya. Gago. Nakulong na siya. Ba't malagi mong niyayabang, bugok ka, Paps? Magandong itsura mo, kung kaso lang, umutot sa bus. Ano, binibida mo mga kakosa mo? Tangin ang presyo na to, mag-aangas batukan. Kung matabang talaga kayo, tangina nyo, magsilabas kayo dyan! Ikaw, kinantot-kantot ka sa kulungan, lumuluwag ka na. Pagkapasok sa loob, pinasukan sa loob, dito masakit kasi upo lang pala. Tapos dito magyayabang, gago na bubuwang ka ba? Wala ka ng karapatang mag-angas, tangina mo, natumbungan ka na! Pero meron namang maganda nangyari sa kanya doon. Hindi lang puro away ang napili. Kasi doon niya nakilala yung shota niyang mukhang nanay ni Enrile. Tangina mo, tay picture niyo pre oh. Kita niya yung tol. Parte niya yan oh. Paniposin mo pre. Gago. Ganyan dapat. Sa pagpili talagang marunong pandiinan. Unang artistahin sa unang tingin mukhang katulong sa biringan. Gago. Sobrang tanda, nakakabwisit. Certified walang ligo, inang yan. Mukhang nanay na sumasahod, 2,000 isang buwan. pero mga ganito, pre, mga ganito, magaling yan magluto. Kaya tama na yung dito mag-amok. Ganyan-ganyan yung mga nakikita nyo sa gilid na nagpiprito ng manok! Ang inang asawa yan ng puta. Isang gurang na sira ulo, kalamos. Ina mo, Jem. Kupal attack si Jem dito ah. Okay. Sa poste nag-headbang. Tsaka preso na sa kwento lang may... Hindi, natawa kasi ako dun sa yung nagpiprito ng manok. Gago. Utang ina, natawa ko doon, real talk. Yung ganyan yung mga nakikita nyo sa gilid na nagpiprito ng manok! Ang inang asawa yan ng puta. Isang gurang na sira ulo, kalamos sa poste nag-headbang. Tsaka preso na sa kwento lang may tira, parang story ng lesbian. Nakakasuka yung pagsasama, pang orange sa red drum. Sobrang katire, parang nag-kiss lang si Oding at Rayan. Yak! Yak! Bakit niya Ibolso, nagsalita pa to. Gago. Madali lang mag-multi kung utak mo walang diferensya. Madali lang kung utak mo walang diferensya. Hirap ka nga dun pare. Di mo halata. Ngayon alam mo na yung sagot kung bakit di mo magawa. Mongoloid! May Down syndrome! Saluhin mo mabuti ang dura ko. Kaya next year, di na ka magugulat yung magbago hugis ng mukha mo. Tanginan to. Kaya dapat hugis na mukha mo. Bugbog sarado na mati kasi inutil ka mangmang. Feeling sigat na hindi nga kita kilala, parang pulubi sa aklan. Kaya... Gago. Wala. Kaya dapat na mag-quit kahit na rookie pa lang yan. Kaya dapat na mag-quit kahit na rookie pa lang yan. Ikaw ay stupid na banban at mabuting alam yan.
Kaya dapat na mag-quit kahit na rookie pa lang yan. Ikaw ay stupid na banban at mabuting alam yan na walang lugar dito kagaya mo. Dapat ubusin ang angkan. Gago. Dapat ubusin ang angkan at usi lahat yan. Wala ka nang magagawa para nahuli na tamban. Wala ka magagawa na ulit tamban. Gago. Sarap ng bully ng ganyan. Mukhang uhugin ka lang dyan. Walang punchline, pero baon, partida multi pa lang yan. Pero sa kabila niyan, hindi ako papayag na ako lang lugi sa ganito. Kaya sa round 3, pag-usapan natin kung gaano ka-broke tong puking inan to. Tangina mo, hearing aid mong pangit. Tuwing banat, pakawala mo ang Okay. Tangina, klaro. Klaro yung round 2. 'Di ba? Sobrang klaro ng round 2 na kay Jem 'yon. Hindi ko na papahabain yung explanation, no? Performance, well-rounded. Style, sobrang epektibo ng style ni Jem para kay G-Wise at yung kay G-Wise naman 50-50 eh. 'Di ba? Ulitin ko lang sobrang effective ng style ni Jem para kay G-Wise. And si G-Wise naman yung style niya, so 50-50. Minsan kasi tumatama, minsan hindi. So ganun eh. Siguro siguro para sa akin, choice of words, choice of angles, choice of references, ayun yung naging problem ni G-Wise dito. At syempre, yung delivery. 'Di ba? Din kay Jem, classic na Jem. What a comeback sa What a comeback kasi pag comeback niya di sa pag debut niya sa 1UP tournament agad. Pag debut niya sa FRBL 1UP agad, tournament agad, diba? So, classic na Jem. So yun, performance pa rin eh. Doon pa rin talaga magfo-fall. May mga may mga piyok moments lang, pero hindi ko siya i-count as a choke eh. Solid. Para sa akin malinis na performance 'yon, effective na pagpili ng angulo, references, diba? Solid 'yun, tol. At mas malakas to kasi mas pinakita ni Jem na well-rounded siya. Sa round 1, parang glimpse lang na kaya ko rin mang ganito. Pero sa round 2, pinakita niya ng buo na kaya niya ng ganitong estilo, sabay-sabay na estilo, iba't ibang estilo, diba? So ayun, dito ko nabibigyan ng perfect 10 si Jem, and kay GY same pa rin. So that's 19 to 14, 9-7 and 10-7. So malayo, no? 19 to 14, 5 points ahead, pero it's not too late. Maya mo, diba? Round 3, GYs. tamban. Pangit. Tuwing banat, pakawala mo ang tamban. Gago si Oding, oh. Wow. Kupal. Puta, matanda na daw yung asawa ko. Pag naghiwalay kami, gago, next na yung mama mo. Etong puro evento, nakatikim ng leksyon ng bastonero. Ano, putang ina mo? Hiya-hiya naman ako sa asawa mo, asan na yun? Hello, kamukha mo si Badang. Putang mo. Kupal din ako, hindi mo lang alam. Hindi lang ako nag-i-mix sa GC, gago. Pero, game. Pero ang pinaka-tumatak na linya sa lahat ni Jem ay yung banat niya kay Terdy na may pangalan ka sa battle pero di ka kilala ng rap. Kupal, pakilala mo nga ako, sarap mong ikahig sa lupa, parang nakatapak ng tae, ibuli ng labis men, fuego. Pa, kakaiba no, yung rock mapapel na. Total ka kilala ka ng rap, alamat ka na. Sige, daig mo na sila Luni at Francis M. Pero sa nakabisado na yung rap, sa nakabisado na yung rap, pael siya. Oo, pael siya. Day magsisimba, masisisi mo ba? Kain ka, yay, saking kamay, lamon ka bay, matutong na paelya ka bay, sige sabay, bay, sa pagkabay, sa tagumpay na to, buhay mo aking tangay, patay, ang lamay na kanyang bangkay, ay, you can pound, sa may address ng Gatbars ko ilalagay. Kasi natuso sa uso,
Nakasesto at presto na presko sa verso mismo, also todo pagkabrusko. Kaya pala sabi, pihoy, subliminal niya mas. Puta di yan paano. Etong bis nyo sa list o alisto at least no, nabisto ng alisto o gusto, puro brustos na naproduce ko. Kawawa talaga, kasi ito'y Sobriel Matias kontra Liam Paro. Kaya Okay. So, Sobriel Matias, Liam Paro. So, naging karoon ng boxing reference, no? Okay? Talo si ano doon, talo si Sobriel Matias doon sa sa laban na 'yon. Siya pa naman binet ko noon. Nagbebet ako ng mga boxing eh. So, boxing, UFC yan. May ligaw magbet ng ganyan. Pero di naman ganun kalaki yan. Diba? So, yun. Nasilip ko lang kasi kilala ko yung ginamit niyang reference. kawawa talaga, kasi ito'y Sobriel Matias kontra Liam Paro. Kaya ano boss? Kamusta? Taga-motos ka? Ganyang modus, di na uubra. Modus na naman. So, umulit na naman yung ganong rhyming. Kasi ito'y Sobriel Matias kontra Liam Paro. Kaya ano boss? Kamusta? Taga-motos ka? Ganyang modus, di na uubra. Estilo motus na. Bogus ka, kuspa. Mga pumustalos na. Mga pumustalos na. Ngayon ako'y focus sa isa sa humus, gaupos siya. O bonus na. Itong utos ipulbos ng lubos sa kanya. Obvious ba? Nabulos pa. Kasi kapos. Halos yung unos na binuhos niya sa aming pagtotoo sa halip na ako'y magtapos sa agos niya. Yapos ko apoy ng taos ko dos, kaya tumagos nakaungos pa. Tapos sintas ng sapatos ko, nakagapos sa'yo, maamuse na hindi lang basta nakaraos, bagos na tawos pa yung plus pagkatapos. Almost villain sa mga heroes. Kasi napaka-obvious na napasa kamay ko tong gem na para bang si Thanos. Wala nang kuskus balungos, taga-rapture ang signos sa vicious na chaos. Kaya get lost at napakaayos dugupan ng motos ang jobo sa tangan ko na kamiseta hanggang sa puspos na makubos sa mga tanga. Adios! Kaya ano, Rhea na Todeng, maraming salamat. Kasi sa one up ako'y napasama nyo. Kaya sana mapaamo ng sama sa di mapano itong mano sa mapa ko. Kahit mana pa sa amo o pahardo pagkatao, walang panama to sa maso. Ang matatamo nitong bato ay pagkadurog ng buo. Sa taryado pakanato ng Pangulo ng ikay masama po. Sa aking sunog kilay na pamaso, paktipato mo abo. Sa sulong na dala ko, sadyang mapapasuka Sabado. Na Aquino sa laro, itong sundalo sigurado. O na puro kada punto sa asunto mo planado, ito'y mamasapa. No, tangina mo! Ano? Parang tanga ba? Si Speech ko. Ano? Parang tanga ba? Si Speech spoken. Gago, malamang na, di nyo ito ma-forget. Forgatin. At kiluwa! Pinagtripan mo ako sa GC? Well, men, personal na re-replyan ko dito. Sino ka ba? Huwag mo ko pagmatasan. Parang girlfriend mo, mapapasubo ka din, iho. Bukod sa boto ng mga hurado at simpatsya ng mga tao, makikita nyo ang tunay na panalo. Panoorin nyo yung video. Yeah! Prepare para kay Jem! Let's go! Okay. Yung malakas na punchline pa, kay Kiluwa pa tumama. Okay. Gusto kong bigyan ng credits, gusto kong bigyan ng props si G-Wise sa pinakita niyang multis. Mahirap magsulat ng ganon, 'di ba? Maraming hindi may kaya nun 'di ba? Pero syempre, marami na rin may kaya nun. Pero props kay G-Wise dahil doon sa pinakita niyang multis, tangina na napahanga niya ako doon. Parang yung first time ko mapanood si 7K. First time ko mapanood si 7K na nag-multi siya ng buong round kay Epiteticos. Tangin nagganon yung na-feel ko sa mga multis ni G-Wise. So, props doon. Pero I think may na-sacrifice si G-Wise. Si 7K nung napanood ko siya against Epiteticos, yung buong round niya na naka-multis, kahit paano mapapakinggan mo yung mga punchlines doon. Kay G-Wise, feeling ko may na-sacrifice siya doon. Ano yung na-sacrifice niya? Feeling ko na-sacrifice yung mga punchline doon, yung effective punchline. Diba? Medyo hindi ko na-feel yung mga punchlines niya dito. Yun, maraming butas, no? Props kay G-Wise, gusto kong shoutout si G-Wise. Napahanga niya ako sa live performance niya sa Insane.
Napahanga niya rin ako dun sa sulat na sa kanta na pinerform niya dun sa Insane. Andun ako nung live at nakapost yun sa channel ko na Judge Jinan. Sa FB page ko na Judge Jinan. Hindi ko din disregard yung battle na to para kay G-Wise, pero gusto ko lang sabihin na marami siyang naging kulang sa marami siyang naging kulang na elements, marami siyang naging kulang na categories, and I think hindi niya nabigyan ng creativity yung buong rounds niya. Yun lang, sana wag masamay ni Boss G-Wise to, diba? Opinion ko lang, kasi nasanay ako na parang hinahanapan ko si G-Wise ng isang linya na magdadala sa buong round. Kada round ganun hinanap ko, pero wala hindi dumating yan. So pasensya na kay G-Wise, pero alam ko may ilalakas pa tong MC na to. Kita-kits sa mga event G. Okay, pero para sa akin consistency G-Wise 1 2 3. Walang para sa akin hindi naman humina yung energy niya, pero hindi rin lumakas. Flat lang. Kung paano niya inumpisahan yung round 1, ganun niya tinapos yung round 3. 'Di ba? So flat, sobrang flat nung moment na 'yon. 1 2 3. Okay? Round 3, Jem, pakinggan natin. Ay na, grabe sa focus. Kaso lang pare, bakit naman yung damit mo naka-jobus? Pakanan niya, no? Tapos, next doon niya yung mama ko. Dito ka pre. Next doon niya yung mama ko. Parang sa pagdaling ng matatanda si pare, sanay. Kulit ng cravings mo yun, no? Mag-shota ng patay. Gago. Kupal. Ilang yan. Gil, gago ka. Eto na! Nag-chat to kay Da Vinci. Gago. Nag-chat to kay Da Vinci. Tinatawag pa na bossing para makadali. Nangungutang ng 200 para pamasahe. Tangina mo, mahirap! Gago. Isa kang wannabe battle rapper na walang 200 pesos. Madaling araw, nakaka-istorbo, nakakaabala. Kung wala kang pera noon, tangina mo, nagnakaw ka sana. Gago. Tama, gago. Gusto mo ng 200? Sige, mag-abang ka dyan. Ayan o, sa'yo na yan, 200. Gago, pantanga yun. Pagtrabaho ka kasi, di yung puro ganito para meron kang natatamo. Kakapiranggot na ka lang kinikita ng tao, utangan mo ba, di ka naman inaano. Ako, may pera, side hustle, trabaho, lahat yan nakaya ko. Banggitin mo lahat yan ha, kasi lahat ng yan wala sa'yo. 200 ba ka mo? Palutin mo! Akin yan, o diba trip mo yan? Para masampal ko yung utang mo kay Da Vinci na 200, tip ko lang! Ayun, nakasin mo yun. Hindi. Kaya yung mga kamalasan mo sa buhay, dahil din yan sa pangalan mo na corner in tol. Yung pangalan mo na G-Wise, Tunog Grocery Store! Tapos pangalan yan. Meron pa yung una. Since Joker din daw siya, nagkataon. Kaya first choice niya, Penny. Kaso wala siya nun. Gago. Dapat yung mga ganitong katanga sa Pinas, di na illegalize. Di ka tunay na smart G, hindi ka giga life. Kita mo yung angas, kahit chill lang, sika vibe. Panigurado ng mga kayaw to, parang di niya type. Yung pangalan mo na pangit, dapat pinaiksinabay. Gawin mo na lang G, total di ka-wise. Yung Nice. pangalan na to, predictable. Alam na ng tao ang panalo. Sobrang mismatch, parang nilaban si Jesus sa payatot na yan, gago. Gago. Binasic na nga lang. Paano ba kaya pag naka-God na ako? Malamang makabusan niya ng hangin, parang tabacho na nag-cardio. Pero, bilang ender, ikli, no? Tinamad na ako eh. Malalakit na ako ng bebe para sulit. Gusto ko lang sabihin na yung shota mo, yung pepe niya, walang guhit. Gago. Yeah. Dahil magigay, para sila yun! Okay? Worst round ni ni Jem.
At although powerful pa rin in terms of delivery, performance, di ba? Content, maano pa rin naman. Kita mo pa rin naman yung power, yung energy ng performance ni Jem dito. So, ayun. Kahit na ito yung pinakamahinang round ni Jem para sa akin, kay Jem pa rin to. Pero still, bigyan natin ng 8 points. 8 lang ang mabibigay ko kay Jem kasi pang-ikli, putol, diba? Tapos para sa akin, hindi pa ganun ka solid yung mga nabanggit niya dito na angulo para kay G-Wise. Unlike sa rounds 1 and 2, napaka-solid na para sa akin. Ito yung worst round ni Jem. 8-7 para sa akin. So, that's 19 plus 8, 27. Tama ba ako? 27 to 21. 6 points ang gap. Pero all 3 rounds, Jem yun, malinaw. Okay, yun lang. Yun lang, ganun lang kasimple yung judgment ko dito. So, yun. Klaro naman. Props kay G-Wise. Ang ganda nung lyricism. 'Di ba? More on ganun yung ganun yung atake ni G-Wise, technical. Pero I think mas gusto ko yung G-Wise na na-review ko against Poison. Tangina yun yung pinakamalakas na G-Wise na napanood ko. 'Di ba? Tapos pangalawa yung laban niya kay J-Mike sa Insane. Pero kung ako yung tatanungin, tangina balik sana ni G-Wise yung performance level niya against Poison. Yun, tangina solid yun. Baka maraming makakuha ng baka dun mag-umpisa yung if ever maibalik ni G-Wise yung ganong performance, baka puta magtuloy-tuloy to hanggang makakuha ng titulo si G-Wise. So, sa tingin ko lang naman. Okay, so yun, all 3 rounds para sa battle na to, all 3 rounds, Jem. I think na-explain ko naman, nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. So, that's it. Sure. Ado! Yeah, maraming salamat. Sinzone. Pero boto ng Urado! 5-0! Magingay! Tayo lahat para kay Jem! Yeah! Yun, Jem. Malinaw naman yun para sa akin. Jem talaga. Maraming kulang sa performance si G-Wise. Marami siyang elements na hindi na nagamit, or kung sabihin natin nag-stick si G-Wise sa estilo niya, pwede naman, pero still may butas pa rin dun eh. Ang dami niyang angulo na ineffective, diba? So yun, nasabi ko naman na yun. So judges tayo. Hindi yung kay G-Wise yung napalaki rin talaga ng chichongge. Wala rapture at battling. Versus everybody. Yun. Binoto ko si Jem kasi yung shota ni G-Wise yung Pepe walang guhit. Gago. Yo, MJC, shoutout sa Shengen Siomai, sa Lihitimo taga Barangay San Jose. Order kayo sa akin. So yun, Jem versus G-Wise. Yung kung titignan siya per round, lamang talaga si Jem. Pero maski sa overall, para sa akin kay Jem. Jem, yes. Although si G-Wise, aggressive, kompleto naman yung niya, yung rounds niya, at yung mga references niya, napansin ko lang, hindi siya madaling mag-gets. Oo, tama. Kay Jem, simple lang. Tama yun. Maikli, Tama. pero tumatama sa kalaban, at saka sure na tatangkilikin siya ng crowd. Yes, yan, yes. Tulad yun, di ba? Yung crowd reaction, although hindi naman tayo pumasok sa crowd reaction, based din sa content ng sulat, para sa akin, lamang si Jem. Yung kay G-Wise naman, pilit yung mga references kasi hindi maintindihan. Yun yung problema. Although meron siya mga times na tumatama, pero lamang talaga si Jem. Kasi 1-2-1-2, may one-liner pa siya na tumatama. Kaya kay Jem tayo lahat, man. Yun. All 3 rounds para kay Jem. Congrats pa rin kay, kay G-Wise. Nakasampa siya dito. FRBL 1 up 6. Yeah, congrats. Fortune, binoto ko 1-2 Jem. Sobrang lapit ng mga banat niya doon. Round 3, medyo may clean na yung tira ni Jem. Tapos medyo nakabawi si G-Wise round 3. Tapos parang nag-edge siya kanya. Pero round 1, round 2, sobrang laki na ng agwat na iniwan ni Jem para mabawi pa ni G-Wise sa round 3. Pero props pa rin kay G-Wise. Solid ka pala talaga doon. Fortune. Abu Laki, binoto all 3 rounds si Jem. Props kay G-Wise dahil halata ng pinagandahan niya, pero kay Jem talaga, inalhin niya pa lang pang tournament na delivery. Yun.
Yun, solid laban. Last parehas. Kanya-kanyang style eh, pero binoto ko si Jem. Round 1 para sa akin, tablo yun. Kasi maganda yung pinakita ni GY. Tsaka si Jem din. Round 2 and 3 para sa akin kay Jem na yun. Ang galing niya mag-joke, dark humor. Tapos, sasabay niya pa yung pagiging witty, alam mo yun. Unlike dito kay G-Wise na parang may mga English na parang merong mga mali para sa akin. Kasi perfectionist parang hindi talaga siya pasok. Hindi mo rin alam kung intention mo yun o hindi. Ayun, yun lang. Okay, so natawa ako dun sa may mga English na mali. Gago. Props kay Okram, pero ayun. Ayun. Hindi ko lang patatagalin, puta, umabot na naman tayo ng 54 minutes sa ano na to, sa battle review na to. Ano lang, ito yung patunay na sobrang dikit ng mga battles dito sa 1-up tournament kasi halos lahat umaabot ng ganito. 'Di ba? So maikli yung battle pero kapag ni-review ko, ang dami kong gustong sabihin kaya umaabot ng ganito kahaba, 'di ba? So, ayun. Last na re-review natin sa tournament na to, sa first round is yung Da Vinci vs Tonzi kasi walang Eds vs Chanel. Okay, so ayun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.